niya ako matanggap. Hindi niya ako hinilalang ina. Gusto ko ho kayo. I accept you as my mother. Wala na akong choice kundi labanan yung Geraldine na yun. Kailangan ko mabawi yung anak ko. Nay, naku, konsensya ako na may tinitiis tayong nanay. Palibhasa! Wala ka sa kalagayan ko! Bakit siya umalis? Nagalit ko siya sa akin kasi narinig niya yung usapan natin kanina. Mabuti pa sundan natin yung kapatid mo. Halika na! Akin ang katawan niya, kaya mabubuin kayo sa saan susunod. Sumama sa amin. Sige, dadalhin yung katawan ko! Sino pa kayo, ha? Kuya, saan niyo po ba ako dadalhin? Kuya, pakawalan niyo na po ako, please. Mamakaawa po ko sa inyo. Pakawalan niyo na po ako, kuya. Crisel, alam mo, relax ka lang. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hayaang saktan ng mga lalaki to yung katawan ko. Maswerte ka pa nga eh. Dahil iniingatan ko yung katawan ko na ninakaw mo. Hello, ma'am. Hello, Danton. May good news na ba? Yes, ma'am. Kasama na po namin siya. Oh, thank God. Huwag mong kakalimutan yung inutos ko, ha? And make sure na hindi ka magkakamali. Sino yan? Siya ba yung nag-utos sa'yo na nakawin yung katawan ko? Ihaw ka ng matakot. Walang mangyaring masama sa'yo dahil hindi kami masamang tao. Pag-utusan na kami ng nanay mo. Ang totoo mong nanay. Kaya huwag ka na umiyak dahil wala kang dapat ipag-alala. Si Mami Maricar? Siya yung nag-utos sa inyo? Pero sir, wala akong ibang nanay kung hindi si Geraldine. Nahimik ka! Tama na ginawa to ni Mami eh. Pag nasa poder ka na niya, bilang na lang yung naliligayang araw mo. Kuya, kaya ho ata yung taxi sinakay ng kapatid ko. Yung babaeng sumakay ho sa inyo. Ano nangyari sa inyo? Tsaka nasan mo yung anak ko? Ma'am, yung anak niya po, wala na eh. Kinidnap po kanina. Ano? Kinidnap? Sino kumidnap sa kanya? Nasaan na sila? Tsaka, saan sila nagpunta? Ma'am, di ko po alam eh. Nagulat na lang ako sa mga pangyayari. Krisa, tawagan mo yung tatay mo. Natatanda mo ba yung mukha na kumuha o yung plate number? Kuya, nakasalalay ho sa inyo yung kaligtasan ng anak ko. Please lang ho. Pakitandaan lamang ho yung kotse, yung itsura ng mga kumidnap sa anak ko, yung plate number, kung ano man yung pwede niyong matandaan. Please lang ho. Ma'am, pasensya na po ha. Hindi ko po matandaan yung plate number eh. Ang natandaan ko lang, van po. Kulay puti po. Bakit ho tayo huminto? Pwede bang tumahimik ka muna? Dahil mo sinasabi, parating na yung kausap natin. Ay po, palisin niyo na ako dito. Sir, promise, hindi po talaga ako magsusumbong. Girl, pwede ba shut up ka na lang? If I were you, relax ka na lang. Dahil malapit ka na makuha ng mom ko and malapit ka rin makuha yung katawan niya. And I'm excited. Manahimik ka, Cheska! Asa ka po kung makukuha mo sa akin to? Hindi ko na ibibigay sa yung katawan ko! Kausap mo. Po, palisin niyo na ako dito. Nakiusap po ako, sir. Sir! Sir Danton, ako yung pinadala sa clinic. Okay, yun siya. Sige po. Alam mo yan, ano yan? Jessica, ano ba? Sinabi nang wala kaming gagawing masama sa'yo. Uminaho ka nga! Oh, I think I know what they're doing. Sige na! Hinahon! Sino? Hawakan mo yan! Sige na! Sige na! Bitawan niyo ako! Ayos na? Sige po. Sige, balitaan mo ako agad. Anong ginawa niyo sa akin, ha? Stupid!
Kumuha sila ng specimen para sa DNA mo. Para siguro mapatunayan mo nga na mama mo nga si mama. At pag nangyari yun, you need to say bye-bye na to that body and sa magnanakaw ng pamilya. Sir, makuhaan niyo na ako ng DNA. Nakikiusap po ako sa inyo, palisin niyo na ako dito. Kahit iwan niyo na lang ako dito, sir. Di ba pwede? Iupuntahan pa tayo. Saan? Tara na, Sinon. Ano? So si Maricar, ang tunay na ina ni Cheska. What a small world. Kahit nga, Dok, di ako makapaniwala sa nangyari. At ikaw pa talaga nag-lead kay Miss Maricar para mahanap niya si Cheska. Naman, inulit mo pa talaga. Yang hiya na nga ako at nagigilty ako eh. Pakiramdam ko ako yung sumisira ng buhay nila. Wala ka namang kasalanan. Malay mo naman na ganun pala ang sitwasyon. Pero ang tanong dyan, kapag nagkaagawan na, sinong kakampihan mo? Lalo na't alam mo ng katotohanan. Hindi ko alam, Dok eh. Pareha naman sila mabuting tao eh. Sigurado ka bang wala ka talaga? Geraldine! Alan, Anong balita? Kinakausap pa rin ng mga pulis eh. Pasensya na po, sir. Di ko matandaan kung ano yung plate number eh. Matandaan ko yung van lang. Marami ba sila? Meron ba silang armas? Wala po akong matandaan na may armas sila. Natatandaan ko, 2 lalaki sila. Puting van ang dala nila. Ay, Diyos ko naman. Saan naman natin hahanapin yun? Eh, ang laki-laki ng Metro Manila. 2 lalaki, din natin alam kung anong itsura. Ang mabuti pa po ay mauna na po kami. I-check namin ang paligid, baka sakaling maabutan pa po namin. I-check na rin namin ang mga CCTV, baka sakaling nahagip sila ng kamera. Huwag po kayong mag-alala dahil nairadyo na rin namin sa mga kasama namin. Kikita-kita na lang tayo sa presinto para makapagpa-blatter kayo. Sige, salamat ho. Ano, tayo na sa presinto? Para just in case mahuli ang kidnapper na yan, diretso na siya sa kulungan. Ano ba nangyari? Ano ba nangyari kay Crisel? Bakit bigla siyang umalis sa bahay? Asan yung mga bodyguard natin? kaya pinalis ko namin sila. Nag-away ko kasi kaming dalawa ni Crisel eh. Akala ko niya ayaw ko na siyang nandito. Akala ko niya ayaw ko na siyang nasa buhay natin sa... Nay, I'm sorry. Hindi ko naman inakalang magkakaganito. Hindi ko inakalang makikidnap yung kapatid ko. Pero sino naman kaya ang kikidnap mo sa anak natin, Alan? Hindi kaya yung Maricar na yun? Siya lang ang pwedeng gumawa nun. Siya lang ang pwedeng kumuha kay Crisel. Nasaan ho ako? Saan niyo ako dinala? Marcel, wait ka lang. Agitated mo eh. Sige na, Cheska. Bumaba ka na. Hindi ako bababa! Pwede ko ba pakawalan niyo na ako? Hindi ko punasan ako eh! Kung painitin ang ulo ko, bumaba ka na. Hindi ako bababa! Sinon, tulungan mo ako. Kinuha ko sa nanay ko, nakikiusap po ako sa inyo. Sir, Baba na! hindi ako sasama sa'yo! Baba na! Bitawan mo ako! Lumabas ka na dyan. Drama-drama mo. Lalabas ka o sasaktan kita? Tawan mo ako! Asama ako! Yun naman pala, lalabas naman pala eh. Huwag ka nang pumalag. Cheska, huwag ka naman laban. Jessica? Anak, nandito ka na. Don't hug her. Hindi siya si Cheska. She's a thief and she's fake. Tama ka, Alan. Siya lang ang pwedeng kumidnap sa anak natin. Siya lang naman yung may motibo eh. Kung siya nga yun, napakawalang hiya niya. Kung si Maricar talaga yun, kailangan natin makausap ang isang taong nakakakilala sa kanya. Kailangan natin malaman kung saan siya nakatira, kung sino talaga siya, kung anong capability niya. Kilala ko itong babaeng to eh. Sponsor siya sa mga batang may cancer sa hospital. Si Diego.
kilala niyo si Miss Maricar. Sinabi ho niya na naging sponsor niyo ho yun sa ospital niya. Pwede ko ho siyang tawagan. Baka ho makatulong siya sa atin. Sige, tawagan mo. Tawagan mo si Diego. Alamin mo kung saan nakatira yung Maricar na yan. Bitawan niyo po ako! Hindi po kayo ang nanay ko! Anak, please. Naiirita na po ako sa kakatawag niyo sa aking anak. Iso, ibalik niyo na ako sa amin. Hinahanap na po ako sa bahay namin. Anak, sige na. Wala naman kaming gagawing masama sa'yo eh. Huwag ka na magalit, please. Wala? Pinakidnap niyo nga po ako. Pinahuli niyo ako sa mga tao niyo. I'm so sorry. Hindi ko na kasi talaga alam kung anong gagawin ko. Kinausap ko sila na maayos pero ayaw ka nilang ipakita sa akin. Natakot lang ako na baka lalo ka nilang ilayo. Na baka lalo kitang hindi makita. Anak, please. Please, anak. Sabik na sabik ako makita ka. Hindi nga po kasi kayo yung nanay ko. Bakit ba ang kulit-kulit niyo? Malalaman natin ang totoo. Okay? Pag lumabas na yung result ng DNA test, Dalton, nakuha niyo na ba yung sample niya? Yes, ma'am. Tapos na po. Okay, that's good. At alam mo, anak, sigurado ko magiging positive yon kasi ikaw talaga ang anak ko, anak. Ikaw talaga. Hindi! Kahit anong gawin niyo sa akin, hindi ako sasama sa inyo. Hinahanap na ako totoo kong nanay. Please, palisin niyo na ako dito. Sino? Nabuli mo! Anak! Itayo mo yan! Itayo mo yan! Hindi mo ako matatakasang, Crisel! Sige, try to run again. At iuuntog ko yung ulo mo sa wall. Anak! Pasok na natin siya. Halika na! Cheers! Krishan? Diego, kailangan ko itulong mo si Crisel na kidnap. Ano? Malakas yung kutob namin na si Miss Maricar yung kumuha sa kanya. Krishan, hindi magagawa ni Miss Maricar yan. Mabuti siyang tao. Diego, mamaya na lang natin pag-usapan yun. Ang kailangan ko sa'yo ngayon, impormasyon. Number niya, address niya, kung saan namin siya pwede mapuntahan. Please, alam ko matutulungan mo ko. Sige. Doc Vincent, alam mo ba yung address ni Miss Maricar? Bakit mo tinatanong? Saka ko na ipapaliwanag sa'yo. Sige na, sabihin mo sa akin, importanteng malaman ko kung saan siya nakatira. Matutulungan mo ba ako? Sinabihan ko dati yung admin office na padalan siya ng gifts nung charity event natin. I can try and get her address from them if you like. Sige na, please pakitawagan na po. Krishan. Hello, Krishan. Ito na tatanong namin. Salamat, Diego. Maraming salamat. Gagawin na ho ng paraan ni Diego. Sana naman talaga mahanap ni Diego kung saan talaga natin pwedeng puntahan yung Maricar na yan. Cheska, ito nga pala ang valor ng tunay mong mudra. O, di ba? Ang ganda, ang spacious, tsaka yayamanin. Wala ho akong pakialam. Ano ho bang kailangan niyo? Pwede ho ba tapusin natin ito na makauwi na ako? Anak, hindi mo ba talaga kaya? Hindi mo ba pwedeng kahit subukan man lang na makasama ako? Wala ka pa talagang nararamdaman na lukso ng dugo. Wala ako talaga. Wala akong nararamdaman. Baka nga siguro nagkakamali ho talaga kayo. Aalis na ho ako. Ayaw mo pa talaga akong makasama. Pasensya na ho, pero wala ko kayong pruweba. Ayoko namang isipin mo na wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Na masama akong ina dahil labag sa loob mo yung nangyayari ngayon. Sige, pauuwiin kita. Talaga ho. Pero sa isang kondisyon, pwede bang dumito ka kahit ilang oras lang? Kahit sandali lang.
makasama kita. Alam mo, anak, miss kita. Alam mo kasi matagal ko nang pinangarap yung sandaling to. Yung makasama ka. Makapagkwentuhan tayo. Matitigan ko man lang ang mukha mo. Crystal, pwede bang pumayag ka na? Can't you see how miserable my mom looks? Come on, don't be so selfish. As if naman katawa may pinagdadamot mo. Well, as if naman I let you go out. Hello? Sige ho. Payag na po ako. Pero sa isang kondisyon. Kahit ano, anak. Huwag niyo po akong iiwan mag-isa. Baka kasi kung anong gawin sa akin ng bruhang Cheskang yan. O, teka lang. What are you talking about? Hindi ba ikaw nga si Cheska? Talagang tinawag mong bruhan sarili mo? Huwag na lang ho kayong magtanong. Sundin niyo na lang ako kung ayaw niyo ko umalis dito. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin iiwan mag-isa. Dito lang ako sa tabi mo. Nakaka-hurt ka naman, Crisel. Do I look like a monster to you? Maupo muna tayo. Baka nagugutom ka na din. Don't worry. Wala mo akong gawin masama sa'yo. Joke. Diego, ito na address ni Miss Maricar. Thank you, Doc Vincent. Hello? Crystal, nakuha ko na address ni Miss Maricar. Oo, sige, titext ko sa'yo. Salamat. Maraming salamat. Oh, no. Nakuha na daw ni Diego. Ako na. Halika, antayin ko na lang yung text niya. O, sige. Tara na. Hayaan mo na yung driver dyan. Dito na kayo sa akin sumabay. Tara. Antayin na lang natin yung text natin dun sa kotse. Halika na! Anak, okay lang bang magtanong? Anong nangyari sa mukha mo? Matagal na ba yung ganyan? Wala ho. Aksidente lang ho. Nasunog ko yung mukha ko. Kapal naman talaga ng mukha mo, Crisel. Sinira mo na ang mukha ko. Ginagamit mo pa ang katawan ko! Paano aksidente? Pinababayaan ka ba nung Geraldine na yun? Hindi ho. Hindi, pero nagkaganyan ka. Anak, gusto bang ipagamot natin? Ipaayos natin? Huwag na ho. Hindi niyo naman ho ako kaano-ano. Kaya huwag niyo na pong abalahin yung mukha ko. At saka kaya naman ho to ng nanay ko eh. At isa pa ho. Hindi ho ako pinapabayaan ng nanay ko dahil mahal na mahal niya ako. Anak, nakikita mo ba yun? Alam mo, ikaw yan. Nung nagkapera ako noon, pinagawa ko agad yan. Yan yung nagsilbing alaala mo. Dahil dyan parang nayayakap kita, nakikita, nahahaplos. Masakit pero masarap mangarap na
makikita kita uli. Anak, ang tagal-tagal kitang hinanap. Kung saan-saan, kung kani-kanino. Halos inikot ko na nga ang buong Pilipinas kakahanap sa'yo. Kumausap ako ng mga pulis, ng mga kakilala ko, nang pwedeng makausap at makatulong sa akin para matagpuan ka. Pumunta rin ako sa iba't ibang radyo at TV station para manawagan dun sa taong nakakuha sa'yo para isoli ka sa akin. O kaya naman dun sa taong nakakaalam kung nasaan ka kasi gustong-gusto kitang babawi. Ganyan na daw ho maging itsura ng anak ko pag 3 years old na siya. Pag may nakita po kayong ganyang bata, pakitawagan na lang po ako. Sige po. Salamat. Pero walang nangyari. Hindi pa rin kita nakita, anak. Aaminin ko sa'yo na pagod ako at nawala ng pag-asa ng mga panahon na yon. Gusto ko na nga rin sumuko sa bigat ng nararamdaman ko. Yung babae! Ako, friend! Friend! Halika! Naku, tumayo ka dyan. Ano bang nangyari sa'yo? Oh. Naku, friend. Alam mo, mukhang pagod ka na. Baka pwede lang, magpahinga ka muna. Hindi nga pwede. Gusto kong makita yung anak ko. Gladys, mahan pa ba natin siya? Makakasama ko pa ba yung anak ko? Kailangan ko ng sagot. Nang kahit konting liwanag lang na magbibigay sa akin ng bagong pag-asa na makakasama kita ulit. Kasi nga ang tagal na eh. Ang tagal na kitang hinahanap pero wala pa ring magandang balita. Sobrang sakit, anak. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Gusto ko lang pong malaman yung totoo. Makikita ko pa ho ba yung anak ko? Makikita mo siya. Pero hindi pa ngayon. Hindi pa ito ang nakatakdang panahon para magkasama kayong muli. Kailan ko makikita ang anak ko? I'm sorry pero wala sa akin ang hinahanap mong mga kasagutan. Talagang tadhana lamang ang may alam. Huwag kang mag-alala. Sinasabi sa mga barahang ito na nasa mabuting kalagayan ng anak mo. Malayo siya sa kapahamakan. Umalis ako ng bansa kahit masakit at labag sa loob ko. Kahit ayoko, pero kailangan. Dahil para sa'yo naman yun. Para mas kaya kong hanapin ka at para sa kinabukasan mo kapag nabawi na kita. Habang buhay, gugugulin mo lahat-lahat para sa pagharap ng anak mo. Kailangan mo rin siyempre magtrabaho para sa ganon, kung sakasakali magkikita kayo, buo ka na. Handa ka na sa mga gagawin mo. Handa ka ng alagaan siya, mahalin siya at ipaglaban. Hindi rin naman ako titigil sa paghahanap eh. Ito na pala siya. Naku, baka ma-miss niyo yung flight niyo. Madam friend, ha? Oh, you, sir friend. You must love my madam friend, okay? Very, very much. You take care. Of course I will. Yes, sure. Okay. Okay, let's go. Friend. Ingat kayo, ha? Walang araw at gabing lumipas na hindi ko pinagdasal na makita ka. Walang oras na hindi ko hiniling na nakapiling ka. Pero dumating na rin yung araw na yun. Bakit ko na rin ang kamali? Pasensya na ako, pero medyo sumasakit na ho yung ulo ko sa kakakwento niyo. Dami-dami na ho kasi. Tama na ho. Yes lang. Kumain ka muna, baka nagugutom ka na dyan. Kapal naman talaga ng mukha. Buiset! What are you doing here? How did you find me? Naamoy ko ang samsam na nabubulok ng kaluluwa.
nasagaw ko yung radar ng negatibo mong enerhiya. Mayaman pala ang tunay na nanay mo. Maganda ang bahay. Magagara ang kasangkapan. Prinsesa ka kung mabubuhay ka muli. Kung mabubuhay ka muli. Eh si Griselda yung tumatamasa ng kaharian mo. Wisit siya. Walang paniwala si Mommy na ako siya. Di ko alam kung anong gagawin ko para malaman niya na nasa tabi niya ako. Na ako yung tunay niyang anak. I just hate Crystal Black Lady. And I hate you more. Run ka lang ng run dyan. Wala ka namang ginagawa. You spoiled brat. Gusto ko talagang mabago yung katawan mo. Ngayon na yung pagkakataon. Habang nandito si Griselda, walang tutulong sa kanya. Magagawa mo lahat ng gusto mo. Kaya, go! Jessica, are you okay? Kanina ko pa napapansin. Kakaiba ang kilos mo dito sa bahay. Huwag ka mahiya. Nararamdaman ko din kasi. Nararamdaman ko na may kasama tayong hindi natin nakikita. Tama ba ako? Hey! Salita ka dyan! Sabihin mo sa kanya na hindi mo lang ako nararamdaman, nakikita mo rin ako! Nandito lang ako! Kasi sabihin mo! Ano ginagawa niyo sa pamamahay ko? Nasaan yung anak ko na kinidnap mo? Why don't you just give up? Naging kaluluwa ka na, titigilan na kita! At wala ka na rin mararamdaman na sakit dahil patay ka na! Why don't you just die, Crystal? Babakasakali lang ako kung okay ka na. Maraming problema ngayon si Crisan. Kailangan niya ang kaibigan niya. Shemo, mas pinagkakatiwalaan kita kaysa kay Geraldine. Sabihin mo sa akin ang totoo, patay na ba talaga ang anak ko? Kung magagalit ka, kung maghihiganti ka sa akin mo ibuhos, huwag sa pamilya ko! Eh, pero nagsisinungaling ka na